ito ng ating update sa binabantayan nating bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 10 ng gabi, huling namataan yung sentro ni Bagyong Ada sa layong 205 km silangan ng Katarman sa may Northern Samar. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 75 km per hour at pagbugso na umaabot ng 90 km per hour. Sa kasalukuyan, yung movement nito ay west-northwestward sa bilis sa 15 km per hour. Makikita natin dito sa ating latest satellite images na itong mga makakapal na kaulapan na nakapalibot dito sa bagyo ay kasalukuyang nakakaapekto sa malaking bahagi ng Visayas, portions ng Bicol Region, pati na rin sa lalawigan ng Quezon at sa mga lalawigan rin ng Romblon at itong northern portion ng Mindanao sa may northern Mindanao at portions ng Caraga. Samantala sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na ating inaasahan. For Mindanao, nandiyan yung tsansa ng thunderstorms at for northern and central Luzon, nandiyan pa rin yung mga tsansa ng light rains o pag-ambon na dulot ng hanging amihan. At ito yung ating latest track and intensity forecast na issued kaninang alas 11 ng gabi. No? So makikita natin dito for the next 24 hours ngayong gabi hanggang bukas, magpapatuloy yung generally west-northwestward na paggalaw nitong si Bagyong Ada and tomorrow evening until Sunday ay bahagyang magpapalit yung direksyon nito. Dito na magsisimula yung recurving or yung pag-recurve ni Bagyong Ada. So from tomorrow evening to Sunday, magiging northward na yung paggalaw ni Bagyong Ada and Sunday to Monday ay magiging northeastward yung paggalaw nito. So makikita natin dito na magre-recurve itong track ni Bagyong Ada papalayo sa ating bansa. So generally palihis yung direksyon nito. Mapapanatili nito ang tropical storm category habang binabaybay itong karagatan sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas and saka lamang po natin ito nakikitaan ng senyales ng paghina into a tropical depression category once na lumayo na ito papalayo dito sa mga kalupaan ng ating bansa. So possible by Tuesday or Wednesday ay isa na lamang itong tropical depression na kung saan posibleng mabawasan na yung epekto nito sa ating kalupaan. So for tomorrow, inaasahan natin, no, base sa ating track forecast, inaasahan natin yung close approach o yung paglapit ng sentro ni Bagyong Ada dito sa area ng Eastern Samar or Northern Samar. So tomorrow evening to Sunday, magpapatuloy yung generally west-northwestward na paggalaw nito na kung saan posible naman itong mag-close approach sa bahagi ng Catanduanes area. So kung meron tayong further westward shift sa ating track, ay hindi natin inaalis yung posibilidad ng landfall o yung direktang pagtama ng sentro ni Bagyong Ada dito sa area ng Eastern Visayas or Bicol Region. Kaya patuloy po tayong umantabay sa mga succeeding tropical cyclone bulletins na ini-issue ng Pag-asa para kay Bagyong Ada. And as of 11 PM, ito yung mga lugar na nakasailalim sa ating tropical cyclone wind signal. So may signal number itong nakataas dito sa eastern portion ng Camarines Sur, sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, itong northern portion ng Eastern Samar, at itong northeastern portion ng Samar. Kaya ito yung mga lugar na pinakamaapektuhan ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Ada. Samantala, may signal number 1 naman tayo nakataas dito sa southern portion ng Quezon, Camarines Norte, nalalabing bahagi ng Camarines Sur, pati na rin dito sa Masbate kabilang ang Ticao at Burias Islands. May signal number 1 rin tayo nakataas dito sa nalalabing bahagi ng Eastern Samar, nalalabing bahagi ng Samar sa may Biliran, Leyte, Southern Leyte, itong northern portion ng Cebu kabilang ang Camotes at Bantayan Islands, Dinagat Islands, pati na rin dito sa Siargao at Bukas Grande Islands. Kaya sa mga nabanggit ko pong lugar, especially areas under wind signal number 2, patuloy po tayong maging handa sa mga malalakas na bugso ng hangin na dulot ng papalapit na Bagyong Ada. And sa mga lugar naman na walang nakataas sa tropical cyclone wind signal, posible pa rin tayo makaranas ng mga malalakas na hangin possible dahil sa epekto ng northeast monsoon as well as yung outer rain bands ni Ada. So posible po tayong magtaka, no? Wala po tayong wind signal sa ating lugar pero malalakas yung hangin na ating nararanasan. So for today, dito sa area ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Aurora, Quezon, pati na rin dito sa Lubang Islands, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Cuyo Islands, Bicol Region, sa may Visayas, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Surigao del Sur,
Davao Oriental, Davao Occidental at Sarangani. So yung mga lugar na hindi sa ilalim sa anumang tropical cyclone wind signal, posible pa rin pa tayo makaranas ng mga malalakas na bugso ng hangin. Posible magpatuloy yung mga malalakas na hangin na ito starting tomorrow at sa araw ng linggo. So malaking bahagi pa rin ng Luzon as well as Visayas at itong northeastern portion ng Mindanao habang tinatawid nitong si Bagyong Ada itong karagatan sa silangang bahagi ng ating bansa. Kahit na wala pa tayong wind signal, posible pa rin tayo makaranas ng mga malalakas na bugso ng hangin. In terms of heavy rainfall o yung mga malalakas na pag-ulan, no? So for the next 24 hours, tonight to tomorrow evening, so simula ngayong gabi nakakaranas tayo ng mga pag-ulan dito sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. So posibleng umabot ng higit 200 mm sa pag-ulan ang ating mararanasan dito sa Northern Samar. Samantala, 100 to 200 mm na pag-ulan ang mararanasan dito sa Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Biliran, Samar at Eastern Samar. Itong outer periphery ng bagyo, 50 to 100 mm ang posibleng maranasan dito sa area ng Camarines Norte, Cebu, Leyte, Southern Leyte at sa Bohol. Kaya generally, eastern section ng Visayas at Southern Luzon, Eastern Visayas, Bicol Region, patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta ng flooding at landslides dahil kumbaga tonight to tomorrow evening, ito yung peak ng ating mga pag-ulan na mararanasan. So habang binabaybay ni Bagyong Ada itong karagatan sa silangang bahagi ng ating bansa, unti-unti na mababawasan yung mga pag-ulan dito sa ilang portions ng Visayas. Kumbaga mag-shift northward yung mga pag-ulan natin, yung distribution ng ating rainfall. So tomorrow evening to Sunday evening, mapapansin natin makakaranas rin tayo ng mga pag-ulan dito sa area ng Quezon. Magpapatuloy yung 100 to 200 mm sa pag-ulan sa may Catanduanes at Northern Samar. Itong mga areas shaded by yellow, 50 to 100 mm sa may Masbate, Sorsogon, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur at sa Quezon. Sa kalagayan naman ating karagatan, sa kasalukuyan, ito yung ating latest gale warning kaninang alas 11 ng gabi. May gale warning tayo nakataas dito sa portions ng Camarines Norte, ilang bayan po yan ng Camarines Norte, northern coast ng Camarines Sur, itong northern and eastern coasts ng Catanduanes, eastern coast ng Sorsogon, itong eastern coast ng Albay, pati na rin itong northern and eastern coasts ng Northern Samar. Kaya over these areas, patuloy po tayong umantabay sa moderate to rough or rough to very rough na sea conditions sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat over these areas. Huwag po muna tayong pumalaot dahil patuloy tayong makakaranas ng maalong karagatan na dulot ng papalapit na Bagyong Ada. At pinapaalalahan na rin po natin yung ating mga kababayan na nakatira sa coastal communities, sa mga exposed coastal areas or mga low-lying areas, sa banta naman ng storm surge o yung daluyong ng bagyo na posibleng umabot ng 1 to 2 meters. No? So dito sa mga ilang bayan ng Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Eastern at Northern Samar, pati na rin dito sa Sorsogon. Makipag-ugnayan po tayo sa ating lokal na pamahalaan regarding sa reinforcement ng ating mga tahanan or evacuation towards higher ground para maiwasan po natin itong mga banta ng storm surge o yung daluyan ng bagyo.